Sound check, sound check. Sound check, narinig po ba ako? Rinig ba ako? Sound check, sound check, sound check. Okay. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang banal na misa sa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at ang ikapitong misang nobenaryo sa karangalan ni Maria, ina na walang mag-ampon. Magsitayo po lahat bilang pasimula sa ating banal na pagdiriwang.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At At sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip at sa salita at sa gawa. Kaya sinumo ko sa mahal ng Birheng Maria, ang lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Santo
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, gawin mo sa masasayang araw na ito ang ng aming pagdiriwang ng pagkabuhay ni Kristo. Kami makaganap sa pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay laging naming matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus, at ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Tugon. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba. Awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos lapit at pagmasdan. Ang kahangahangan ginawa sa tanan. Tugon. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Tugon. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya'y aking kinamtan. Tugon. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, idambanan ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo ay namatay para sa inyo, namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama niyo. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, pagkat hindi siya nakikita, hindi nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakilala niyo siya sapagkat siya ay suma sa inyo at nanahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Mabalik ako sa inyo, kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo, pagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na ako'y sumasama. Kayo'y suma sa akin at ako'y suma sa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umibig sa akin. Ang umibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Ibigin ko rin siya at ako'y lubwasang magpapakilala sa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo pong lahat para sa umilya. May isang pangungusap sa Ebanghelyo ngayong araw na napakasimple, ngunit pinaglilayan natin na tumatagos ito sa pinakasentro ng ating puso. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Sa dami ng pangako na naririnig natin sa mundo, mga pangakong minsan ay napapako, nakakalimutan o hindi natutupad, iba ang pangako ni Jesus. Hindi ito pangakong nakabatay sa emosyon o sitwasyon,
Hindi niya sinabi na ito na na tayo iiyak, hindi na tayo masasaktan o mawawala sa lahat ng problema. Ang sabi niya ay mas malalim pa dyan, hindi ko kayo iiwan. Ibig sabihin nito na anuman pinagdaraanan natin, may Diyos na nanatili sa gilid natin. May Diyos na hindi umaalis. May Diyos na hindi nagsasawang samahan tayo. Kung tutusin, isa sa pinakamalaking takot ng tao ay maiwang mag-isa. Masakit ang mawala ng mahal sa buhay. Mabigat ang pakiramdam na hindi ka naiintindihan. Napakahirap na ang may dinadala kang problema ngunit pakiramdam mo ay wala kang masandalan. Kaya may mga sandali sa buhay na kahit na palibutan tayo ng maraming tao, parang may lungkot pa rin sa puso. May pagkakataong nagsisimba tayo, nagdarasal, nagsisikap maging mabuti ngunit tila tahimik ang Diyos sa atin, no? Na parang wala siyang sagot. Parang hindi niya tayo naririnig. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, malinaw ang sinasabi ni Jesus, hindi kita iniwan. Nandito ako, mas malapit ako kaysa sa inaakala mo. Yan ang dahilan kung bakit ipinangako ni Jesus ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay patuloy na presensya ng Diyos sa ating buhay. Siya nagpapaalala sa ating araw-araw na may pag-asa pa kapag gusto pa na nating sumuko. Siya ang nagbibigay liwanag kapag magulo ang isip natin. Siya ang nagpapalakas kapag nangihina tayo. Siya ang tahimik na tinig na nagsasabing, anak, kapit ka lang, kasama mo ako. Hindi man natin siya nakikita, hindi naman din natin siya na sisilayan, pero nararamdaman natin ng pagkilos ng Espiritu Santo sa isang salitang nagbibigay lakas, sa isang taong pinadala sa Diyos, sa kapayapaang dumarating kahit hindi pa nawawala ang problema. Sa unang pagbasa, makita natin kung paano nangaral si Felipe sa Samaria. Dahil sa kanyang pagpapangaral, maraming taong gumaling, marami napalaya, at ang sabi sa kasulatan, nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Napakaganda ng linyang iyon. Kapag tunay na tinatanggap ng tao ang Diyos, hindi takot ang bunga, hindi lungkot, hindi bigat ng loob, kundi kagalakan. Hindi ibig sabihin na perpekto ang buhay. Ang ibig sabihin na kahit may problema, may kapayapaan tayo na kukuha. Kahit may luha, may pag-asa. Kahit may krus na tinatahak, may tiyak na muling pagkabuhay. Sa ikalawang pagbasa, pinaalalahan tayo ni San Pedro na maging handa tayong ipaliwanag ang pag-asang nasa atin. Ngunit gawin ito ng may kamuan at paggalang. Napakaganda ng pagkaalalang ito lalo na sa panahong ngayon na ang daming galit, ang daming mabilis manghusga, ang daming nasasaktan sa salita. At bilang Kristiyano, hindi sapat na tama tayo lagi. Mahalaga rin na mapuno tayo ng kababaang loob at pagmamahal, no? Ang pinakamabisang paliwanag ng ating pananampalataya hindi lamang nasa sinasabi natin, kundi nasa paraan ng ating pamumuhay. Na kapag tayo ay marunong magpatawad, kapag marunong tayo umunawa, kapag nanatili tayo mabuti sa gitna ng hirap, doon natin nakikita ang mundo na buhay si Kristo sa atin. At sinabi ni Jesus, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ko ang inyong mga utos. Napakalagang paalala ito ni Jesus. Ang pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang nasusukat sa dami ng dasal, sa pagsisimba o sa pagsusuot ng mga tanda ng pananampalataya. Ang tunay na pagmamahal ay nasusukat sa pagsunod kay Jesus. Kapag pinipili nating gumawa ng tama kahit mahirap, kapag pinipili nating magpatawad kahit masakit, kapag pinipili nating magmahal kahit hindi tayo sinusuklian, doon nating mapatunayang mahal natin ang Panginoon. Ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin, ito ay desisyon at katapatan para sa atin. Mga kapatid, napakagandang isipin na ang Diyos ay hindi lamang isang makapangyarihang nilalang sa malayo. Na siya ay Diyos na gustong manahan sa ating puso.
Na tulad ng sinabi nung sa Alleluia, ang sa akin nagmamahal tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Ibig sabihin, ang puso ay maaaring maging tahanan ng Diyos. Sa bawat pagtanggap natin sa kanyang salita, sa bawat pagsunod natin sa kanyang kalooban, mas lalo siyang nananahan sa atin. At ngayon tayo ay nagtitipon sa dambana ng ina ng walang magampon sa Santa Ana, Manila. Napakaangkop na mensahe ngayon sa Ebanghelyo. Ang titulo pa lamang ng Mahal na Birhen ay napakalalim na, Ina ng walang mag-ampon. Ilan sa atin ay may mga pagkakataong pakiramdam natin ay parang ulila tayo. Hindi naman literal kundi emosyonal at spiritual. Yung pakiramdam na tila na wala nakakaunawa sa atin, walang dumadamay, at wala nakakakita sa bigat na dinadala natin. Ngunit ipinapaalala sa atin ng mahal na ina na sino man ang tunay na walang mag-ampon. Kuminsan, pakiramdam natin na iniwan tayo ng lahat. Naroon ang Diyos at naroon ang ating ina, handang yumakap at kumalinga. Si Maria ay ina ng mga nalulungkot, ina ng mga sugatan, ina ng mga nag-iisa, at ina ng mga nawawalan ng pag-asa. Tulad ng isang mapagmahal na ina, hindi niya agad inaalis ang ating mga problema, kundi pinaparamdam niya sa atin na hindi natin kailangan pasanin ang lahat ng mag-isa. Dinaldalan niya tayo palagi sa kanyang anak at sa piling ni Jesus. Natagpuan natin ang katiyakan na hindi tayo ulila, hindi tayo nakakalimutan, at hindi tayo pinabayaan. Kaya ngayong araw, kung may dinadala kayang pagod, kung may kinikimkim kang lungkot, kung may bahagi ng puso mo na pakiramdam mo ay walang nakakaunawa, pakinggan mo mabuti ang tinig ni Jesus. Hindi kita iiwan. At pakinggan mo rin ang maamong tinig ni Maria na wari bang nagsasabing, Anak, narito ako. Sa piling ni Jesus at sa mapagkalingang pag-aruga ng ina ng walang mag-ampon, wala tayong dapat ikatakot sapagkat maaaring may araw na pakiramdam natin ay nag-iisa tayo. Ngunit ang totoo, hindi kailangan man pababayaan ng Diyos. At kung ang Diyos ang kasama natin, sapat na yon upang magpatuloy, umasa at magmahal. Amen. Magsitayo pong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Binanganak ni Santa Maria Birhen. Nagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing. Nanahog sa kanaroon ng mga yumao na may 3 araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at nahukom sa buhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat.
Puri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa libutan, sa iyong ganda loob na kami alay mula sa lupa at buhaan, pagawang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Pag-aalong ito ng alang at tubig, kami na makasalo sa pagkat Diyos sa Kristo, kung dapat makihati sa aming pagkatao. Puri-puri ka Diyos sa mga malikha sa libutan, sa ganda loob na kami alay. Mula sa katas ng upas at mga namin paggawa ng alak na ito, puri-puri ka. Ano nagbibigay na yung Espiritu? Kasama rin kami nakita sa mga kasalanan, pero kung ang galing silang ang dugot na kami nakita ng ito ng mundo. O Diyos ko, minamahal, kasalanan yung gas na pinig sa malubusan, nagawa akong pagsuway. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin makapangyarihan ay lumikha. Pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip na mga haing mga alay upang ang mga dapat mong gawin dalisay ay maging marapat na makasalo sa piling na iyong pagmamahal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. dahil pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong pinagdiriwang paghahay ng Mesiyas sa mamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal, na naghahay ng sarili niyang buhay, siya ang tupa maamong umako sa kaparusahan upang magpatawag ng kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Nakaitaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin na maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ngayon sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo na mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon naming Papa at ni Jose naming Obispo, si Miguel naming Obispo sa platapormang ito, si James at Timothy na kaniyan katuwang at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng walang mag-ampon na ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni Santa Ana, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sorry. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sige lang, man. Di ba nasa sarip? Dapat. Pagsitay po lahat. Sa tagumpilin na nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapamakan. Samantalang ang pinanabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, tunghayan mo aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumayo rin. Pagbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. 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 Pagsasawak na ito ng katawan dugo ng Panginoon sa Kristo, tanggapin mo na sa amin paginabang ang buhay na walang hanggan. Napakinabang sa katawan dugo mo, Panginoon sa Kristo. Huwag na mo magtulog buo ko parusa sa kalang sa dakilong pag-ibig na way ako matanggap kung sa akin kalaob mga lunas. Akala ko. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, mapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalan mo ako ng katawan ni Kristo para sa buhay na wala ka. Pagsanggalan mo ako ng dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan.
ni Kristo. Ni Kristo. Ito ni Kristo. Wait lang, mamaya ka. Sorry. Ito ni Kristo. Pila po kayo. Pila po. Ay, wait. Okay lang, excuse lang. Ito ni Kristo. Wait lang. Thank you. Ito ni Kristo. Ito ni Kristo. Ito ni Kristo. Ito yung mga play ko. Ito ni Kristo.
Magsitayo po ang lahat. Isang misal. Sige. Okay. Manalangin tayo. Sige, thank you. Ama namin mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa pagkabuhay na iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas. Bilang bunga masagana ng dulot mo pagliligtas, sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa ikapatong araw ng novenaryo. Panginoong Hesukristo, inalay mo ang iyong sarili sa altar ng krus para sa kaligtasan ng lahat at bago makyat sa langit, sinabi mo sa iyong mga disipulo na magtungo sa mundo at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Sa araw na ito, inalay namin sa iyo ang aming mga panalangin sa ngalan ng lahat ng lalaki at babae na hindi pa nakakilala sa iyo at hindi pa nakikinabang sa iyong mapangligtas na pagpapasakit. Ipinakita ka ni Maria bilang isang munting sanggol sa mga sumasambang pastol sa Bethlehem at sa mga pantas mula sa silangan, ang mga unang hentil na sumamba. Sa araw na ito, dinadalangin namin na ipagpatuloy nawa niyang pangalagaan ang lahat ng mga walang pananampalataya at lahat ng mga hindi pa nakakilala sa iyo. Naway ang tunay na liwanag na tumanglaw sa kanila at iadya mo sila sa anino ng kamatayan sa kanilang kinasasadlakan. Amen. Magsitayo na po lahat. Salve Regina! Virgo Maria. Ora pro nobis sancti Dei genitrix, ut dignificiamur promissionibus Christi,
Oremus. Omnipotens Eterni Deus, qui gloriose Virginis Matris Maria Corpus et Animam, o digni Filii Tui habitaculum vice meretur, Spiritus Sancto cooperento preperasti, Daucius commemoratione leta amor, es pia intercessione, ad extendatibus malis, et amote perpetuo liberemur, per iundum Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxiliap mani et semper nobiscum. Amen. Magsipo muna lahat para sa mga konting announcements. Yeah, ika. Pax et Bonum, brothers and sisters, and welcome sa National Shrine of Our Lady of the Abandoned. Yes. Abandoned. First of all, we would like to thank Brother Dennis, no, for doing the mass. No, thank you for presiding the mass, and to his to for those who concelebrated, to Father Matthew and to Father Cole Andre. Thank you so much, brothers, fathers, for coming. No, and I would like to also thank the laity for attending our mass, and to the altar servers, no, and to my brothers in the order. Thank you for again for supporting. Yes. Thank you for supporting us. And to the MOAs, especially to my cousin there, no, Christopher, yes. Bukas po ay magkakaroon po tayo same no, at 4:30 a.m. PM, 4:30 p.m. Our mass will be presided by Christian UFM, and after that we will also have another mass from another church. Nakalimutan ko lang pong pangalan. And at 8 p.m. may mass din po ulit nun sa Fatima, for the Fatima, Our Lady of Fatima. At hanggang ngayon po ay bukas pa rin ang vocation ng Franciscan, no, the application ng Franciscan. Kung nais niyo pong maging isang Franciscano, no, at maging isang tunay na follower ni Saint Francis, no, halina't sumapi, no, sumapi na kayo at masaya po ang ang ating paglalakbay patungo sa kahirapan at sa kagandahan loob para sa Diyos. Yun lamang po, no, muli maraming salamat at God bless you all. Amen. Ng OP. Anyways, thank you for having me preside this mass all the way from Santa Ana, Manila. Coming from Olongapo City, Zambales. Thank you. Anyways, tapusin natin yung misa. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin, at pagpalain kayo ng mga pangirihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa
tayo. Ay, baliktad. Opo. Okay na pala, okay na pala. Okay na, okay na. Oh, para po tayo doon. Dapat tayo doon. Okay na ba? O, nauli ito ah. Wait lang pala, wait lang. Okay, thank you po. Okay po guys. Send mo na lang sa akin. Thank you po. Bisa po ako.